Good morning. Welcome again sa ating channel, GP Mushroom TV. Tayo po ay nandito ulit sa ating garden. Kung makikita nyo, no, po, mahangin. Siguro po ito yung buntot pa ng bagyo. So ngayon, ito na naman, nandito na naman po tayo sa ating garden. Subukan nating manguha ulit ng panghalo natin sa ulam natin ngayon na munggo. Munggo po. So, gusto ko lang din ipakita yung ating mga updates dito sa ating urban garden. Although, ito, mapapansin nyo yung mga spinach, no? Dahil sa sobrang hangin, naapektuhan yung, yung mga dahon. Mabuti nung mga nakarang araw, tayo po ay nag-harvest ng spinach at saka yung ating mga alugbati. So ngayon, manguha ulit tayo ng alugbati, pero kung mapapansin nyo, kumukulubot, no? Kumukulubot sila. So there's something wrong baka sa lupa po, lahat po ng ating ngayon ng mga alugbati natin ay nangulubot. So ito, babawasan na lang natin. Pero kung mapapansin nyo, nagsanga, maganda naman po yung sanga niya. And ito pala, nung inilipat natin itong malunggay, ay nag-sprout. No? Sana po ay magtuloy-tuloy yung ating pagpaparami ng malunggay. Kasi kailangan po natin, hindi lang pang ulam, pero gagawa ulit tayo ng malunggay tea. So lipat tayo sa kabila. Samahan nyo ako at ipapakita ko naman yung update ng ating strawberry. Kasama na rin po yung ating purple na spinach. So dito, yung ating taniman dati ng pechay, nagtanim po ulit tayo ng panibagong pechay. So malalaki na po sila. Ang problema natin ngayon ay crowded, halo-halo. Kasi kinulang po tayo ng taniman, Siya nga pala, kung mapapansin nyo, ito po yung fruiting bag, fruiting bag. Ito po yung patubuan ng mushroom. Ito po ay hindi pa na-pasteurize, ito po ay naibaging ko doon sa aking farm 1 year ago na ito. So hindi natin na-pasteurize. Ang ginawa ko na ngayon ay ihahalo ko rito sa mga ating mga taniman, kasi sa totoo lang napakamahal ang loam soil. So ginawa natin ito ngayon ay ito yung may mix na papel. So medyo hindi maganda yung tubo kapag hindi pa masyadong nabulok yung ating papel, Yan. So ito naman, itong isang taniman dito, wala pang lupa, pinapabulok lang natin yung mga pinagtanggalan natin sa gulay, balat ng saging, kung ano-ano pang mga composted materials, Ito yung may dahon ng mais, So isasama na rin natin. Kung mapapansin nyo, compost na rin, nagko-compost na rin siya. So ito po yung lupa, na hinakot natin sa harap ng building, So ito po yon. Kung mapapansin nyo, maitim siya, maitim. Ngayon lang, napapansin natin, kapag dry, matigas. So kailangan haluan natin ng ganito, yung sawdust, yung sawdust na may timpla na po ito kasi, ito yung patutubuan ko ng oyster mushroom, oyster mushroom. Pwede rin po dito gumawa ng binhi ng kabuteng saging. So kung mapapansin nyo sa tagal niya na nakaimbak sa bahay, sa fucking mini farm, so mapapansin nyo hindi na pasteurize. So ganito ang nangyari. Sayang kasi ito po ay nagko-cost ng 20 o 30 pesos, Kapag fully ramified, may binhi na po yan,
ay nagkukos yan ng 30 pesos, no? Sa akin po kasi nagbebenta ko 30 pesos. So ito naman yung lupa, no? Ito yung nilagyan natin na lupa no nakarang linggo pa. So tinamnan natin ngayon ng sili, no? At saka yung kamatis. Ito yung kamatis pala na kinalabasa at saka itong sili na labuyo, yung malalaki. So dito naman po, no, i-update ko rin kayo dito sa ating purple, no. So ito na, malalaki na sila. Ito magpapabunga po tayo, no. Mangungulikta tayo ng seedlings, seeds pala, no. And yung isa sa pinaka-iingatan natin ay yung ating strawberry. Kung mapapansin nyo, dumami na po yung kanyang takway, ano po, yung runners. So may bago na naman siya ron ngayon. So itong isang puno to, magtatatlo na yung runners niya. So ito po yung nauna. Ayan, tutok ko lang. Yan po makikita nyo na yung runner, no? So sa ibaba, no, mapapansin nyo, ayun, no, may ugat na. Nag-uugat na siya. So yan, inaabangan natin ng lupa para yung ugat kumapit doon. And kapag nakakapit na yung ugat, no, nakakapit na yung ugat doon sa lupa, no, dito sa pot, no, ninabang natin, ay puputulin na natin, no. I-separate na natin doon sa main plant. Okay? Ayan. So meron na siyang tatlo. Hopefully dito sa kabila ay meron din siyang dalawang runners, ano? So yun, nandun yung isa. So susunod, abangan na natin ng panibagong pot, no? Para meron siyang tutubuan. So ito po yung update natin, no? Dito sa ating munting garden, dito sa tuktok. Ang ating main na inaabangan kasi ito yung pagparami natin ng itong strawberry, no? At sana, no, sa mga susunod na buwan ay makapagpabunga na tayo. And makapagparami tayo ng runners na pwede nating ibigay doon sa kasama nating isa na gusto ring magpatubo ng runners or ng strawberry. So ito po, no, yun, tulad na sabi ko, ito yung fruiting bag na patubuan ng mushroom. Ngayon, hindi ho na i-pasteurize to, gagamitin na lang natin na ihalo doon sa ating patubuan, or pwede nating ibudbud, no, sa ating vermi bin, no, kasi paborito po to ng, itong kusot na to ay paborito po ng African night crawler, no? So wala pong sayang sa mushroom farming, wala pong sayang. Yung kusot na pinagpatubuan, pwede nating ipakain sa African night crawler. So ito po, yan. Yung makikita nyo, yung mga puti-puti na yan, yan yung either amag na to. Oo. So it's kind of fungus din, no? Na nag-strive dito sa ating substrate, no? Ito pala yung tawag doon, substrate. So ayan. So sabi ko nga, walang sayang po sa ating patubuan ng mushroom, no? Pwede ipakain sa ANC or pwedeng ihalo sa ating taniman. Pero i-sure nyo lang na fully composted siya, or else iinit, no? Painit pag hindi pa siya composted. So isang problema lang natin dito, kasi hindi tayo nag-i-spray, yung langgam. Mapapansin nyo, yan po yung nagdadala ng aphids, no? Sa yung problema natin dito sa ating garden. Kasi nga ayaw natin mag-spray. Yan. Ito naman sili, no? Ito yung sili. Siling haba na green, no? Green. Ito yung hindi maanghang. So dito, we have different types of kulitis nga. Ito yung may tinik.
Ito yung purple, ito yung giant. No? So kung mapapansin nyo, naanihan na natin yan. Yan, naanihan na natin. Ayan. So we have citron, basil. Basil. So ceiling green. So ito po yung ating isang area na taniman. Itong area na to. Meron din tayong grafted na doon sa dulo, meron din tayong grafted na kakao, no? Yung mga nakaraan kasi hindi siya nag-success. So ito yung grafted kakao natin. Itong isang ito ay nasa 6 days na. Ito ay 3 days, no? So nagbabasa. Ang naging problema lang natin sa ilalim ay nagbabasa, no? Medyo basa. So iniingatan natin tong mabasa tong area na to, or else mabubulok. Pag nabasa yan, mabubulok yung doon sa may kinalalagyan ng idinugtong natin. Kasi sa cleft grafting, binibiyak po yan, no? Pag natubigan doon sa biyak, magbubulok na po yan. So hindi na yan magdudugtong, hindi nakakapit. So kailangan iwasan natin itong mabasa, no? So kaya nasa lilim lang, and para makasingaw yung tubig man, kung tubig man ito. Yan. Dito sa isang area, no, may mga problema talaga itong ating alugbati, no. Ayan, nagyeyelo, no? Nagyeyelo sila. Ito. Pero yung ibang area naman, ito, pero kung mapapansin natin, nangungulubot din, no? Nangungulubot, putulin na lang natin. Halo natin doon sa ating munggo. Okay?